Patuloy po ang pakikiramay ng mga Pilipino sa mga naulila ng mga nasawing miyembro ng PNP Special Action Force sa engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao. Si DILG Secretary Mar Rojas nasa Baguio City ngayon para sa burol at libing ng ilang nasawing SAF troopers. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, personal na pakikiramay sa mga naulilang pamilya at bibigay ng kasiguruhang hindi sila pababayaan. Yan ang pakay ni DILG Secretary Mar Rojas sa pagtungo niya sa mga burol ng mga SAF troopers na mula rito sa Cordillera Administrative Region ngayong umaga. At sa kasalukuyan, sa mga sandaling ito, Connie, ay kaalis-alis lamang namin kasama itong Secretary Rojas sa burol ni PO2 Peterson Carap. Mahigit kalahating oras din ang kanyang itinagal doon kausap ang byuda ni PO2 Carap na si Ginang Janet. Inilabas ni Ginang Janet ang kanyang hinanakit sa pagkasawi ng asawa. Humihingi siya ng sagutan sa lahat ng kanilang tanong, hindi lamang para sa nangyari sa kanyang asawa, kundi at ng mga SAF troopers na nasawi sa naturang Toplan Wolverine. Wala raw sayang ayuda kung kailanman naman ay di na nila makakabiling ang asawa. Panawagan niya all-out war laban sa mga lawless elements. At kwento rin ng kanyang misis na kaligtas sana itong si PO2 Carap. Pero pinili niyang pumunta sa mga kasamahang naipit pa sa bakbakan hanggang sa doon na siya tinamaan ng mga bala. Pinanakit niya, bagamat pinairal ng kabayanihan, tila nalimutan daw silang mag-ina ng asawa noong mga sandaling iyon. May naiwan itong si PO2 Carap na 4 years old na anak. At mula rito sa burol ni PO2 Carap ay tutungo na kami sa pangunguna nitong si Secretary Mar Rojas sa burol naman ni PO2 Volner Danao sa Ilsan sa Baguio City pa rin. Bago nito, Connie, ay nanggaling naman itong si Secretary Mar dun sa burol din ni na PO2 Noble, Tiangan at PO1 Angel Codiamat sa Mangkayan, Benguet. That is 4 hours away from here sa Baguio City. Pero siya ay sumakay sa chopper para mas mabilis niyang mapuntahan. Doon sa mga burol na iyon, ipinahayag din ng mga pamilya ng mga nasawing mga SAF troopers na lagi sa paghihinagpit. Tanong nila kay Secretary Mar Rojas, bakit hindi dumating ang reinforcement o yung tulong para sa kanilang mga anak? Sagot ni Secretary Rojas, sagutin daw lahat ito ng binuong Board of Inquiry. Samantala, wala ring patid yung buhos ng pakikiramay, pagdarasal at pag-aalay ng awitin para sa mga magigiting na SAF troopers na nagbubis ng kanilang buhay para sa kapayapaan. Sa gabi, Connie, pumunta rin tayo dun sa Lamay o sa burol ni PO2 Sherry Tayob sa Central Balili naman sa La Trinidad, Benguet at dumagsa rin ang pakikiramay doon. Isa rin si PO2 Cayob sa mga SAF troopers na nasawi sa bakbakan sa Mama Sapano, Maguindanao. Natatakpan ng uniforme ni Cayob ang kanyang tabi sa loob ng kabaong para di na raw makita ang matinding sinapit ng kanyang katawan sa bakbakan. Tumanggi magbigay ng pahayag naman ang nagdadalamhati niyang asawa at kapatid na daw nilang pribadong magluksa. Sa burol may mga nag-alay din ng mga awit at dasal para kay Cayob at sa kanyang pamilya. Bago nito, nagbahagi rin ng mga mensahe ang kanyang mga kaibigan. Ibinahagi nila ang kanilang mga huling sandali habang kasama yung mga SAF troopers na nasawi. Ayon sa kanila, hindi raw masasayang ang kanilang kabayanihan. At sa mga sandaling ito rin, Connie, sa kabilang bahagi naman sa Benguet, ay inihatid na sa kanyang huling hantungan si PO2 Cayob sa Tawang Cemetery. Nagkaroon din muna at nagalay ng misa kaninang alas 7 ng umaga para sa kanya at sa kanyang naulilang pamilya. Pinakariwang balita mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Con. Maraming salamat, Mariz Umali.